healthy, alam mo yung pagiging healthy. Wala naman yun sa sarap ng kinakain. Madalas, yung masarap, yun yung maraming toxin na nilalagay. Like additives, like preservatives, like coloring. Yun yung mga toxin na sumisira sa organ natin. So, hindi lahat ng masarap na pagkain nakakabote. So, maraming tao na may mga medication pero nagtataka pa rin sila bakit hindi sila gumaling kasi hindi nila sinamahan ng self-discipline. So, para maging healthy, kailangan samahan ng self-discipline. So, ano yung self-discipline? Kailangan cautious ka sa mga kinakain mo. Baka may mga taong kumbaga nagtataka bakit hindi gumagaling, umiinom daw sila ng gamot, umiinom din ng Quantumin. Kasi nga, kailangan po samahan ng disiplina sa sarili. Kailangan po maingat tayo sa mga ipinapasok sa katawan natin. Okay? Kasi ang sakit, nakukuha lang din natin sa mga kinakain natin, sa mga nalalanghap natin, sa mga iniinom natin. At pag stress ka, gaya ng wala ka ng pera, madami kang utang, hindi mo nabayaran, maraming matatamis na pangako ang binitawan mo, pero kumbaga naging mapait ang pakiramdam ng mga inutangan mo dahil hindi mo tinupad yung pangako mong bayaran sa ganyang araw. So, yan po ay nakapag-cause din yan ng sakit, yung stress. Okay? So, disiplina sa ipapasok. Hindi lahat ng masarap, maganda ang dulot. Okay? May mga pangit ang lasa, walang lasa, pero nakakabuti sa kalusugan. Disiplina sa tulog. Kailangan tama din yung tulog mo. Hindi laging puyat. Yung mga kabataan ngayon, puyat, laging gadget. Okay, hindi na natutulog sa tamang oras. Tapos, pagising, cellphone agad. Yan. Hindi lang kalusugan, pati mata nasisira. Okay? Ano pa? Siyempre may exercise. Kailangan unat-unat din everyday. 15 minutes man lang sa umaga, 15 minutes man lang sa hapon. Hindi yung laging nakagulong sa higaan at laging nakagulong, nakaka-cellphone. Gaya ng anak ko, ngingiti-ngiti, oh. Kung mawala lang, kung mayroon lang tong magulang na pabaya, at laging pinabayaan yung anak nila para hindi sila disturbuhin, ay nako, matagal lang sira itong mga mata. Yun. Ano pa yung mga dapat? Healthy diet nga. Healthy diet, exercise, enough sleep, yun. Tamang pagkain talaga. So, disiplina sa sarili. Okay? Huwag lumamon. Kumain ka daw na parang mahirap. Okay? Kasi pag hindi naman kasi porket may pera ka, wala ka ng patumanggang kumain kung ano yung gusto mong kainin masarap. Okay? Preno din pag may time. Masarap ng choco. So, preno din pag may time. Okay? Dahil ko, kunti lang kinakain kong rice sa umaga. Tapos sa tanghali, madalas talaga hindi ako nagra-rice. Tapos sa hapon, konti na lang din kinakain kong rice. Ito nga, mas maganda pa rin na nagpiprevent ka na habang wala kang sakit. So, sa mga may karamdaman, okay, hindi ko sinasabi na huwag gumamit ng mga walang sakit. Kailangan din pong gumamit talaga. Prevention is better than cure, then mas nakakatipid ka pag walang sakit. Mas marami kang kumita ng pera. Mas madaling kumita ng pera pag wala kang sakit. Ang tao kasi, ibang mindset. Saka mag-prevent, saka maalarma pag may sakit na, saka nataranta, saka naaligaga, saka na maghahanap ng alternative medicine, pag naubos na yung pera, saka kabalik sa ospital, pag may pera pa, ang yabang-yabang, ano yung food supplement na yan, baka yung Quantumin yan, mabubulag ako, baka yung Quantumin, lalong lalalang sakit. Mga ganong
Pero pag wala ng pera, naubusan na ng pera sa doktor, takbo sa alternative medicine. Yung Quantumin Plus ba, pwede akong gumaling sa isang bote. I-cancer ang sakit, tapos naubos na 1 million, 2 million sa hospital. Yung maging last option na lang yung pagka-Quantumin, pag ubos na yung pera sa kaka-hospital. Tapos, i-pressure pa yung seller na, gagaling ba ako sa isang bote ng 60 ml, 35, tapos cancer ang sakit. Di wow. Tapos hingi ng assurance, gagaling ba? Pag gumamit ako ng Quantumin Plus, tapos hindi epekto sa akin, pwede ko bang ibalik? Di ba? Pwede namang ibalik kung wala na, kung baga sa ano, kung hindi nabuksan. Di ba? Unfair naman, pwede daw ibalik tapos naubos yung sa bote, pwede mo naman sabihin hindi gumaling. Is pag pumunta ka sa ospital, hindi mo rin pwedeng sabihin na, Dok, pag hindi ba ako gumaling, yung inoperahan ko, pwede mong ibalik. yung nahiwaan ka na ng puso, nahiwaan ka na sa tagiliran mo, pwede mong sabihin, Dok, pag hindi ako gumaling sa paghihiwa mo, pwede mo bang tahayin ulit? Walang bayad. Diba, walang ganon? So, may awareness lang, no? Ayusin natin mag-isip. Kasi kung hindi maayos yung isip mo, hindi talaga hindi magandang lalabas sa bibig mo. Imaginin mo, cancer sakit mo, ipipresyo mo yung nagbebenta ng Quantumin Plus, yung reseller. Gagaling ba ako sa isang bote mo? Tapos sa isang bote, pag inom, hindi gumaling, kasalanan na agad lahat ni Quantumin Plus. No, mali yun, no, diba? Tapos gumastos ka ng milyones sa doktor. Diba? So, maling mindset. Kailangan baguhin natin yung mindset. Pagdating sa kalusugan po, wala kang ibang pwedeng sisihin kundi sarili mo. Kaya ikaw yung may dala ng katawan eh. Alam mo kung kailan ka magpahinga, alam mo kung kailan mo matulog, alam mo kung kailan humiling ang katawan mo ng pahinga, alam mo kung kailan humiling ang katawan mong matulog. So it's your responsibility na alagaan ang sarili mo. So walang pwedeng sisihin, wala kang pwedeng sisihing tao, wala ka rin pwedeng sisihing food supplement kung hindi ka gumaling. Kasi nga, unang-una, it's your responsibility. So, hindi mo pwedeng isisi kay Quantumin Plus na hindi ka gumaling sa isang buti lang na nabili mo. Samantalang, ang dami mo ng libo-libo na ang ginastos mo sa kakabalik sa hospital. So, you are just finding na naghahanap ka lang na pwede mong masisi in the first place. Pero, hindi mo inamin sa sarili mo na ikaw talaga ang may kasalanan. Kasi ikaw yung pabaya sa kalusugan. Nung konti pang naramdaman mong sakit, okay lang, sige lang. May naramdaman ka ng sakit sa ulo. Ininuman mo lang ng medical, nagdodoktor-doktoran ka, sige lang. Kasi nga, humabol ka, kumita ng pera. Nung inopera ng food supplement, okay lang, may doktor naman ako eh. Okay lang kasi, tanungin ko muna ng doktor eh. Nung kakatanong mo sa doktor, kakabalik, ubos na yung ari-arian mo, lumala ng sakit mo, tapos tatakbo ka agad ni Quantumin Plus. Tatakbo ka sa bahay mong nagbebenta ng Quantumin Plus. Sasabihin mo, pag bumili ba ako, isang bote, gagaling na ba ako? Di ba? Di wow. Okay? Mali. Yes, shout out sa'yo, sa Sir Jobit Cortez, kay Ma'am, sino ba to? Kay Ma'am, sa Bicol, sa lahat ng taga Bicol, shout out sa inyo, kay Ma'am Merlinda. Okay, yun. So, yun. Ang kalusugan po natin, mag-start po sa atin. Mag-start po talaga sa state of mind, okay? Marami pong nagkakasakit dahil mali po yung state ng mind. Okay, saka mag-iingat pag may tama na. Kumbaga saka tumigil ng laklak, ng alak, pag may tama na yung liver. Saka na titigil kumain ng baboy pag mayroon ng naramdamang sakit. Mayroon ng hypertension, may high blood na, may diabetes. So, ganun kasi ang tao eh. Habang wala pang naramdaman, habang wala pang sakit, hala, sige lang, sige. Ganun naman talaga tao eh, no? Parang nalilibang ka or nag-uumaling ka sa nakasanayan mo. Nasanay ka may alak araw-araw, okay lang kasi wala ka bang naramdaman. Pag naramdaman mo na, saka katigil ng alak. Sigarilyo ka ng sigarilyo kasi akala mo, yun yung nagpapatanggal ng stress mo. Nung may tama na sa baga, nung may tama na sa kalusugan, tumigil ka sa sigarilyo. At gusto mo pagtigil mo, magaling ka. No.
Hindi porke tumigil ka sa kakaalak mo, dahil tumigil ka sa garilyo mo, mawawala na rin yung sakit mo. Nakakapit na po yung sakit. Okay, nakakapit na po sa katawan mo yung sakit, nasisira na yung organ mo. So it doesn't mean you stop cigarette, you stop the alcohol, you stop drinking alcohol, gagaling ka. Now, of course, mayroon ka ng damage. So ang kailangan mo, okay, ang kailangan mo ay maglinis. Okay? So, ano ba yung mga product ng kalinis sa katawan natin? Yung Quantumin Plus. Ngayon, ito po yung purpose para maintindahan po ninyo. What is the purpose of taking Miramin Q Plus and Quantumin Plus regularly, ha? So, I'm not saying nagagamit ka dahil may sakit ka na. But this is most particular doon sa hindi pa nagkasakit, sa wala pang tama. Why we need to take Quantumin Plus every day? Okay? The role of Quantumin Plus and Miramin Q Plus is maglinis. Okay? Maglinis ng mga dumi. Maglinis ng mga basura na pumapasok sa katawan natin. Ijubilin, paano pumasok yung basura? Kailangan naman kakain ka ng basura. Of course not. Ano ba yung basurang tinutukoy ko? Yung toxin. Saan ba yung toxin? Yung toxin po nakukuha natin sa pagkain. Mahilig ka sa french fries, sa mga burger, sa mga what else? Frozen food, what else? Ano pa? Mga karne, everyday karne, hindi nakakain pag hindi karne. So, yung hangin, nalalanghap mo sa kapitbahay mo, ang baho ng kanal, na ano pa, yung hangin po, polluted air po ang Philippines. Kaya number 1 yan sa polluted air, ang Pilipinas. Good. Congratulations, Philippines. Lagi tayong nangunguna pagdating sa pollution. Okay? What else? Saan pa natin nakukuha? Sa tubig. Alam ba natin na ang mineral water hindi din safe gamitin? Kaya nga tinatawag minsan pag nagbibiro ako, it's a criminal water. Okay? Kasi yung water natin acidic. That's why kailangan natin gumamit ng Miramin Q Plus at Quantumin Plus for alkalinization. So, i-alkaline niya yung lahat ng acidic. I-alkaline yung katawan mo. So, ang trabaho ng product, the Miramin Q Plus, Quantumin Plus, una is to cleanse your body. Lilinisin niya ang buong katawan. Okay, lilinisin po kasi walang silbi ang food supplement kung wala po siyang detoxifier. Okay? Kailangan ang food supplement na i-intake mo, dapat may detoxification element. Okay? So, lilinisin nito lahat ng mga unwanted toxin. Bakit unwanted, Jovelyn? Hindi nga natin ginustong makapasok. Wala namang taong gustong pumasok ang toxin. Pero, hindi mo mapipigilan at hindi maiwasan. Mahirap, mayaman, degree holder ka, hindi ka tapos, papasok talaga yung toxin sa katawan. So, once pupasok yan, yung toxin sa katawan mo, okay? Pag pumasok yan, hindi mo mapipigilan. Galing sa pagkain, hangin, tubig, stress ka sa asawa mo, okay? Kasi may mistress na. So, ang dami. Alam niyo ba yung stress? Delikado, nakakapatay yun. Okay? So, yun. So, hindi natin maiwasan yung toxin. Kaya kailangan natin ng food supplement na maglilinis sa lahat ng basura na papasok sa katawan natin. Ngayon, ang paglilinis ba, ginagawa lang ba saglit? Siyempre, hindi. Kamaya-maya, pagwalisan mo yung bahay, do you think malinis na? Hindi pa rin. Kasi mayroong papasok talaga yan. Papasok. Kaya, lagi, regular po ang pagwawalis at paglilinis ng bahay. Ako kasi pag nagwalis ng bahay, kung mayroon talagang time, 3 to 4 times a day dapat wawalisan yung bahay. Okay? So, kailangan ganun po yung katawan natin. Okay? Wala ka pang sakit ngayon, pero tandaan mo, may toxin ka na sa loob ng katawan mo na kailangan mo na siyang linisin bago siya makapanira ng organ. Okay? Inom muna ako. So, paglinis, lilinisin yung katawan mo, lahat ng bara, tatanggalin ito. Okay, lahat ng mga kulang, isusupply nito. At lahat ng mga excess na hindi kailangan ng katawan mo, ilalabas nito.
Okay? So, after na malinis buong katawan, as in tapos na yung paglilinis niya, anong sunod gagawin ito? Definitely, pag may toxin ang nakapamahay o tumatagal sa katawan mo, dumadamage na yun ng organ. So, once mayroong organ na isa na magka-damage sa katawan mo, buong organ, buong katawan mo apektado kasi bawat organ may kanya-kanyang role. So, ang gagawin nito after cleansing, i-repair naman niya kung anong damage ng katawan mo. Jovelyn, kaya bang i-repair sa isang araw? Of course, hindi. Okay? Kasi tayong mga tao, kailangan, gusto magic agad, gusto mabilisan, gusto kumita ng pera, mabilisan. Kaya most of the time, ang mga naluloko, yung mga nagmamadaling kumita. Okay? Tapos yung mga legit na, idadamay na, ano yan, scam yan. Diba? Sa desisyon niya, na gusto kumita agad, tapos na scam, lahat ng mga legit, dinadamay na niya, mga scammer na daw. Sino ba may kasalanan? Bakit ka ba nag-join sa scammer? Bakit ka nga nag-member doon? Tapos kaming mga legit, idadamay mo na. Tama? Ganun lang yan. So, gusto mong malinis agad, hindi po isang araw ang pag-repair. Okay? Mayroon tong process, syempre. Parang sugat. Pag may sugat ka, paglagyan ba na agad ng gamot yan, betadine, gumagaling ba agad? Of course, hindi. May mga sugat na matagal, gumagaling. Ganon din po sa katawan natin. So, bago ibabalance, hindi po magic, hindi isang araw, may process. So, according to Doc Delia, ang healing at yung repairing, 3 to 6 months po yung process. Okay, ulitin ko, 3 to 6 months. Pero sa mga may chronic or malala ang problema, huwag kang umasa na mabilis ang pagaling mo kung ang gamit mo ay tipid lang. Kung tinitipid mo lang. Cancer na ang sakit mo, tapos nagpa 5 drops a day ka lang. So, mali yun, di ba? So, gusto mong gumaling, pero tinitipid mo naman. So, lahat ng mayroong karamdaman, chronic or malignant problem, maghahabol ka muna ng oras. So, wag mo munang tipirin. Okay? The more na mataas or the more na omega drops mo, mabilis din po yung trabaho niya. Malakas yung trabaho niya sa katawan. Mabilis yung cleansing. Mabilis din po yung repairing. So, ganun po yun. So, kung cancer ka, tapos nag 5 drops a day, abay, wag kang umasa. Ma'am, naka-live ako, please. Do not call. Okay? So, yun. Ma'am, wag po kayong tumawag. Naka-live po ako. Gamit ko yung Facebook account ko. Okay, yan. So, dapat po tayong ma-educate, no? When it comes to your body, when it comes to taking care of your health, dapat po tayong ma-educate, okay? Ulitin ko, kung nagkasakit ka, wala kang pwedeng sisihin, kundi ikaw. Kung hindi ka gumaling, wala kang pwedeng sisihin, kundi ikaw. Hindi mo pwedeng sisi sa doktor, sa hospital, sa dealer ng Quantumin Plus, okay? So, cancer sakit mo, tapos gusto mo gumaling isang bote, ano yon? Diba? Subukan mong pumunta sa ospital. Sabi mga iba pa nga dyan Jovelyn, pag gumamit ba ako ng Miramin, gagaling ba ako? Anong assurance? Okay? Pag hindi ako gumaling, pwede mo bang ibalik ang pera? Wala nang problema kung ibalik ko ang pera. Kahit doblehin ko pagbalik. Basta ang ibalik mo sa akin, wala ding bawas yung bote. Diba? Kasi, diba, napakasiguristang tao. Or sabi natin, what is ano bang tawag niyan? Sigurista or mapanglamang? Imagine, you ask me to return your money kung hindi ka gumaling sa pakiramdam mo, tapos yung laman ng bote ubos na. So, anong tawag niyon? Sigurista o panglamang? Kasi pag pumunta ka sa ospital, pwede mo sabihin, Dok, pag hindi ka ako gumaling, pwede mo bang ibalik ang pera ko? Di ba walang ganon? Dok, anong assurance na gagaling ako? Pipirma ba si Dok? Di ba ikaw yung pipirma ng waiver? Anong nakasaad sa waiver? Ikaw ay kusang loob na mapapayag na operahan ka or bla bla bla. At anumang mangyari sa'yo, walang pananagutan ng ospital at doktor. O di ba? Yun ang ginagawa sa waiver. Okay? So, hindi rin maganda yung pagiging sigurista natin, no? Sabing, pag pumatak ba ako sa mata, lilinaw ba? Ay naku, hindi ko talaga lilinaw ang mata niyo pag panay tanong at panay isip. Ang sagot po dyan, gamitin niyo po. Kasi mata niyo po yan, hindi akin. Kasi ako, wala naman akong problem sa mata, pero 9 years na akong nagpapatak sa mata for cleansing lang. Okay? So,
kailangan baguhin natin yung mindset, no? Baguhin natin yung mindset. Sobra nating mainiping, gusto nating gumaling agad. Pero nung una, hindi ka naging cautious sa health mo, wala kang patumanggang kain, wala kang patumanggang bisyo, wala kang patumanggang puyat. Tapos at the end of the day, bato mo sa ibang tao, kaya hindi ako gumaling sa product mo, ang pangit. Ikaw naman itong walang disiplina. Kahit nag-inom ka ng Quantum Men o Melamin Q+, kung hindi, wala kang disiplina, hindi ka gagaling. Nasa state of mind po yan. At yung attitude mo, pangit, at ang attitude mo, negative, eh, paano ka gagaling? Diba? Sigurista ka. Diba? So, paano ka gagaling? Kung gusto mo magic, ang toxin mo, simulang kumain ka, kung ang edad mo ngayon is 50 years old. So, 50 years, nakastay ang toxin sa katawan mo, tapos gusto mo isang buwan, magaling ka kaagad. Diba? Mali yun eh. So, be aware. Be aware of your action. Kasi lahat ng action, ikaw po yung mag-take ng ownership dyan. No, do not blame anyone. Ikaw po yung dapat magano. Okay? So, sabi ni Ma'am Elizabeth, Q-Dynamics lang po at 1, ikaw Ma'am proven and tested. Yes, 9 years na akong user ng Q-Dynamics Global Product. Yan. So, inom muna ako ng choco na product ng Q-Dynamics. So, ang kulang po sa atin guys, ulitin ko, knowledge. Kailangan po nating ma-educate. Ang dami po nating babaguhin. Marami tayong paniniwala na dapat palitan ng bago. Yung mga luma nating paniniwala na walang natulong sa buhay natin, palitan natin ng bago. May mga ano talaga tayo. Okay? Pagdating sa kalusugan, ang dami nating maling mindset. Okay? Saka tayo magpuprotekta, saka tayo maalirma, saka tayo maaligaga pag mayroon ng tama. Pwede bang kahit wala ka pang sakit, magpe-prevent ka na? Pwede ba na baguhin natin na kahit wala ka pang sakit, mayroon ka nang ilalagay na protection sa katawan mo like supplement? Hindi yung may tama ka na, may sakit ka, saka ka magkandarapang maghanap ng gamot. Diba? So, pagdating naman sa pera, ang daming maling mindset. Hindi ko kailangan yung pera, hindi madadala sa hukayan. Aba, pag nagkasakit ka, nagkakandara pa ka sa kakahanap ng pera. So, sabihin mo sa akin, hindi ba importante ang pera? Guys, kung masama ang tingin mo sa pera, hindi lalapit sa iyo ang pera. Naging masama ang pera, depende sa paggamit ng tao. Pero, ang pera po, nakakabuti, nakakatulong po. At, kung sasabihin mo sa akin na hindi mahalaga ang pera sa mundo, patunayan mo sa akin. Subukan mong bumili ng bigas na walang gamit na pera. Subukan mong mag-grocery na hindi gumamit ng pera. Subukan mong sumakay sa jeep na hindi po gumamit ng pera. Subukan mong magtrabaho na hindi nagpapasweldo. Subukan mong mag-empleyado na hindi ka tumatanggap ng sweldo. Now tell me, paano mo prove sa akin na hindi mo kailangan ng pera? Ang dami-dami ang ibang tao pumunta sa iba't ibang bansa para mag-OFW, maging katulong. Sabi natin, maging makatulong, masakit, pero talagang totoo, katulong talaga sila doon. Okay? Now, sabihin mo sa akin, hindi mo kailangan ng pera. Ba't mo hinayaan yung anak mo mag-abroad? Bakit mo hinayaan ang magulang mo mag-abroad? Diba? Kung hindi kailangan ng pera, it makes sense. So, marami tayong mga, alam mo yon, excuses para lang matakpan yung ano natin. Matakpan ba natin yung excuses, ng mga excuses ang katamaran, yung pagiging ano natin, skeptic mind, diba? So, maraming babaguhin. So, ano ang buhay po? Maraming choices. Nandyan ka, ikaw yan, dahil pinili mong ganyan. Pero marami tayong choices. Ako naman, pinanganak talaga akong mahirap. Hindi masaya maging mahirap. Tinanggap ko na pinanganak akong mahirap, pero hindi ko papayagan na mamatay akong mahirap. Bakit? Diyos ko, pag papayagan ko mamatay akong mahirap, kawawa naman anak ko. Nasabihin ko na lang, anak, sa'yo naman, ikaw naghirap, maghirap ako, ikaw naman. Pwede bang ganon? Diba? So tayong mga magulang, nabuhay tayo sa mundong ito, hindi nila ginustong mga anak natin na lumabas sa mundo, so obligasyon natin bigyan sila ng magandang buhay. Now, if your mindset that na magsabi na the money is the root of all evil, the money is not
good, the money is bad, the money is for greedy or selfish people, paano ka lalapitan ng pera? 'Di ba? Walang ganoon. Hindi tayo pwede magka-mindset ng ganoon. So, nasa ano pa rin, actually guys, kailangan importante ang yung mental health natin. Why? Pag healthy yung mental mo, kumbaga healthy din yung outcome ng pag-iisip mo. Healthy din yung katawan mo, yung aura mo. Pero pag hindi healthy yung mind mo, lahat yan. Toxic ang lalabas sa bibig mo, toxic lahat ng galaw mo, pangit ang lalabas sa action mo. So, yun po yung dapat nating baguhin. Hindi nyo lang napapansin na ang dahilan kung bakit naghihirap yung mga tao kasi paano sila mag-isip. Okay? Maraming nagsasabi, hindi mahalaga ang pera, di bali nang walang pera, basta masaya. Tama ba yun? Kung hindi mahalaga ang pera, basta umutang kanino lang. Tapos sa dami mong pangakong bayaran, di mo binabayaran. Saya-saya mo, nakautang ka. Tapos hindi mo iniisip yung obligasyon mo. Now tell me, sabihin mo sa akin, di mahalaga ang pera. Di ba? Okay? So, maraming ganyan po. Maraming taong ganyan. Actually po, sa totoo lang, kay may mga influencer, kaming mga speaker, medyo na misinterpret ng mga taong, kumbaga sa hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Minsan, sasabihin mayabang na kami, dahil salita kami ng ganyan, porket may pera ako, may pera kami, kaya mabilis sabihin ng ganon. Kung kayo kaya sa kalagayan namin, yung mga ganong lingwahe, nandiyan ako sa kahirapan nung pa ako naghirap, simulang pinanganak ako, hanggang nag-college, mahirap kami. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa akin na mabilis magsalita na ganon kasi may pera na ako, mayaman na ako. I was there. I was poor before. Mahirap ako dati. I was born poor. Okay? Hindi, kumbaga sa nami-misinterpret nyo lang kami. Pero kung tanggapin nyo sa sarili ninyo na tama din yung sinasabi namin, mababago ka eh. Sabi nga kung gusto mo magbago, walang makakapigil sa'yo. Pero, kung ayaw mo, walang makakapilit sa'yo. Okay? Ang daming taong puro imot, kahirapan ng buhay, baon sa utang, wala nang makain, pagod na sa trabaho. Pero ano ba yung ginagawa? Sarado ang isip sa mga opportunity, ang yayabang, ang aarte, pag nagkapera konti, pabili ng beer, siya tayo, pag nagkapera konti, one day millionaire, pag may okasyon, birthday or ano man yan, pabungga, kahit walang pera, uutangan. So paano mabago yung buhay? Paano ka naman naasenso sa ganung mindset? Wala ka pa ngang pera, pero grabe ka magwaldas ng pera. Diba? So, sino ba ang dahilan kung bakit tayo na natiling mahirap? Tayo pa rin. Tayo pa rin. Sasabihin mo sa akin, magaling ako? Nakauna lang ako? Hindi ako magaling dati. Bulol-bulol nga ako. Hanggang ngayon, bulol-bulol nga rin ako eh. Ano bang diferensya sa atin? Buti pa nga yung iba, putol ang paa, pero successful sa kompleto. Walang kamay, walang paa, pero mas mayaman sa kompleto. Tinatawag silang mga inutil, mga may kapansanan. Sino ba talaga ang totoong inutil? Yung may paa, yung putol ang paa, yung walang kamay na mayaman, sila ba yung inutil? O yung kompleto? Dalawang kamay, kompleto, dalawang paa, kompleto, may mata ka, kompleto, nakapagsalita ka ng maayos, kompleto, pero walang nabago sa buhay mo, hindi mo napaganda ang buhay mo. Sino ba talagang inutil? Di ba? May mga bulag, mas mayaman sa'yo. Ikaw, kompleto ang mata. Mayroong hindi nakakalakad, mas mayaman sa'yo na nakakatakbo. Mayroong dalawang mayroong tao na wala ang kamay, pero mas magaling pang gumawa ng diskarte kumpara sa'yo na may dalawang kamay. Imagine, paano natin i-define yung buhay? Paano natin i-define yung sarili? Di ba? So, we are the one na nagbigay ng definition sa sarili natin eh. Okay? Depende sa mindset. Now, sabihin, mayabang kami, yung mga nag-speak, mga speaker, ang yayabang na magsalita, ganito, ganyan, nakalang, no!
Hindi. Masakit talaga yung katotohanan. Truth is hurt. Tanggapin nyo talaga, masakit ang katotohanan. Yung mga tao na hindi tumatanggap ng pagkakamali, nasasaktan, nasasagi. Alam nyo bakit sila nasagi? Yung ego, mayabang. Kaya ayaw tanggapin na mali sila, tama kami. O sabihin natin, may mali siya. Dapat tanggapin mo kasi matututo ka sa pagkakamali mo. Paano ka naman kasi gagaling kung bawat pagkakamali mo, hindi mo tinatanggap? Yung bawat pagkakamali mo, sinisisi sa ibang tao. Paano ka naman gagaling? Paano ka mapabuting tao? You keep blaming other people instead of asking yourself, bakit nga ba nagkaganito buhay ko? Bakit ba ako nagkamali? Bakit wala akong narating sa buhay? Ano bang ginagawa ko? Tama ba itong ginagawa ko? Diba, instead of asking like that, you keep blaming people na naghirap ako kasi ganito si mama, ganito si daddy, ganito si kapatid ko. Hindi ganun. Hindi ganun ang buhay. Buhay mo yan eh. Diba yung you are, kumbaga you are you are letting other people to control your life, diba? Mali yun. Okay? Kung umasenso ang kapitbahay mo, kasalanan niya yun, tinatrabaho niya yun eh. Kung umasenso ang kaibigan mo, aba kasalanan din niya yun, tinatrabaho niya yun. Kung naghirap ka, ay hindi kasalanan ng kaibigan mo. Hindi kasalanan ng kapitbahay mo, kasalanan mo. Kasi alam mo sa panahon ngayon, napakadaming opportunity na pwede kang kumita. Kahit estudyante, kahit nanay ka, kahit tatay ka, kahit standby ka, kahit wala kang natapos, kahit bulol-bulol ka, kahit hindi ka marunong mag-English, ang daming pwedeng mapagkakitaan, ayaw mo lang. Okay? Kasi mas mataas sa'yo, mas binibigyan mo ng timbang ang sasabihin ng ibang tao. Mas binibigyan mo ng timbang kung ano yung pwedeng ipupuna sa'yo ng tao. Kumbaga, andun pa rin, may pride ka pa rin, kahit hirap ka na, kahit baon ka na sa utang, andun pa rin yung pride, andun pa rin yung ego. Diba? So, ano sabi ni Mama, maraming mga tao kasi naman na gustong magkapera, pero ayaw magpagod. Tama po yun. Kasi kung tatanungin ko, kasi nung gustong yumaman, maraming magtatasan. Okay. Tara, gawin natin. Sabihin, gustong yumaman. Yes! Tara, gawin natin. No! Di ba? They love the result, but they hate the work. Di ba? Alam niyo po guys, sobrang mahirap po dati. Grabe, di ko maisip. Yung wala kang matirhan, pumuntang Manila, wala kang matirhan. Walang bahay, walang trabaho, naglalakad. Lahat ng alikabok. Imagine, init ng araw, isang nangangarap, baluga, itim, okay, hindi kagalingan, hindi magaling mag-English. Ganun ang pagkatao ko, hindi ako marunong, ang dami-dami kong hindi alam. Pero alam mo yung bakit ko nakaya, bakit ko nagawa, kasi ginusto ko mabago buhay ko. At ito lang yun Kaya ka nandyan at nanatiling mahirap kasi hindi mo inaayawan maging mahirap. Tinatanggap mo na lang siyang maging mahirap. Kaya hindi ka makakaalis. Pero subukan mo daw na tanggihan na maging mahirap. Makakaalis ka dyan. Halimbawa, nakatira ka sa squatter area. Ang gulo, alam naman natin kung anong status ng squatter area. Pag sinabi mo, ayoko sa lugar na to, hindi ako tatagal dito, 5 years from now, makakaalis ako dito. Kailangan makalipat ako sa magandang lugar. Mangyayari yun kasi inayawan mo yung kahirapan. Kaya may mga tao na mahihirap dati, pero bakit sila umasenso? Bakit sila umangat? Bakit sila yumaman? Kasi inaayawan nila yung kahirapan. Nagsusumikap sila para gumanda ang buhay. Kaya nakakaalis sila. That is the difference between nagre-reklamo kang mahirap pero wala kang ginawa. Nagre-reklamo ka sa bahay mo na makalat, nasa squatter area pero hindi mo sinasabi, wala kang ginawa na makaalis ka dyan. That is the difference. Kung bakit mayroong umasenso. Kasi nga inayawan nila ang kahirapan. Mahirap sila, oo, pinanganak na mahirap. Pero hindi nila pinapayagan na maghirap sila habang buhay. Tinatanggihan nila na maghirap sila habang buhay. Kaya nga sila nakakaalis Pero bakit may mga tao na nanatiling mahirap? Kasi nga hindi mo inaayawan ang kahirapan. Tinatanggap mo. Kung inaayawan mo yan, sigurado ako 5 years from now, makakaalis ka dyan sa squatter area. 5 years from now, kung wala kang pera, magkakapera ka. Kasi, sinabi mo sarili mo, 5 years from now, yayaman din ako. You have the fire
to work hard to earn more money. Pero kung kasi mali lang din yung pagkaintindi mo sa pera na money is the root of evil, kaya hindi ka nagtatry to work hard to earn money. So, if you hate the money, what do you expect? The money will hit you too. Simple as that. Inihit mo yung pera. So, paano lalapit sa'yo ang pera? Paano kaya yakapin ang pera kung itutulak mo siya? Yayakapin ka ng pera, itutulak mo. Yayakapin ka ng pera, itutulak mo. Do you think the money has the drive para ipilit yung sarili niya na yakapin mo, iayaw mo nga sa kanya? Siyempre, definitely, the money will distance from you. Kasi inayawan mo, tinutulak mo eh. Learning, ganun lang talaga siya kasimple. So, it's about mindset. State of mind lang talaga. Ayusin lang po yung mind natin. Kasi this is powerful. Mind is really powerful. What you think, it will happen. What you think, it will become. What you conceive, it will perceive. What you perceive, it will conceive. Ganun lang kasimple. Inisip mo, mangyayari. Ganun lang yung batas ng universe. Okay? Sarap ng choco. Okay? So, sana kahit konti man lang natutunan mo. Kasi, ako kasi, hindi ko naman trabaho kasi ang baguhin yung paniniwala ninyo. At hindi ko rin trabaho ang kunin yung mga pangarap ninyo. Ang trabaho ko lang, mag-inspire ng tao, mag-motivate, malay mo. May mapupulot kayong magandang perspective sa akin na pwedeng magbago sa buhay ninyo. Pero overall, to make your life better, to make your life beautiful, wonderful, amazing, it is your job. It is your obligation to make your life wonderful. Okay? Kung naging miserable ang buhay mo, ikaw rin mang may gawa. Okay? May choice ka. May choice ka. So, kung mahirap sa'yo pumasok ang pera, baka yung mindset mo sa pera, hindi align. Baka yung mindset mo sa pera, ayokong mayaman, masama ugali ng mayaman. Hindi naman kailangan yung pera, hindi naman madadala sa hukay. Napakarami kong marinig na ganyan. Lalo na sa mga offensement, lalo na sa mga sa religious work. Sasabihin, hindi kailangan ng pera, lahat ng bagay, lahat ng problema, idulog mo sa Diyos, walang masama doon. Kahit ako naman halos araw-araw, halos oras-oras kinakausap ko si Lord. Pero sabihin mong idulog mo ni Lord lahat, at hindi ka na kumilos para kumita ng pera, kalokohan naman yun Maling mindset yun maling katuruan yun Kaya nga yung mga pastor nag-invite ng mga mag-church, nag-invite ng mga kaanib nila kasi ang church hindi tumatakbo na walang funds. Hindi tumatakbo pag walang pera. Kaya nga may tithes Kaya nga humingi ng donation. Kaya nga may mga contribution. Kasi hindi tatakbo ang simbahan pag walang pira. Hindi din tatakbo ang simbahan pag walang member na bubuhay sa church. Simple as that. So alam mo yung huwag niyong gawing masama ang impression niyo sa pera. Kung gusto niyong maging magnet sa pera, huwag niyong gawing masama ang impression niyo sa pera. Okay? Kasi maraming magagawa ang pera. Yes, money is not everything. Money can't buy happiness. Hindi, subukan mo kayang maglakwat siya na walang pera. Subukan mong magala. Invite mo pamilya mong gumala, tapos walang pera. Paano maging masaya? Siyempre, nakapagpasaya ang pera. Marami kang pera, makagala ka kahit saan. Wala kang isipin. Masaya kaya. Okay? So, tayo lang po yung talaga. So, kailangan po nating matuto sa buhay. Don't stop learning. Huwag po kayong tumigil mag-aral. Magbasa kayo ng libro. Instead na manood kayo ng mga negative na balita, manood daw kayo ng mga motivation. Manood kayo ng mga successful Then, successful people, alam mo yun kung saan sila natuto. Natuto sila doon sa pagkakamali ng mga taong naging successful. Hindi lang sila nakatingin sa mga naging tama na ginawa ng mga successful na tao. Inalam din nila kung anong pagkakamali nila, bakit sila naging successful. Kasi lahat nagkakamali. Yun nga lang, doon tayo matututo sa ating pagkakamali. Gumagaling tayo sa bawat pagkakamali. Sabi niya, pag numapa ka, tumayo kang pa-forward. Huwag pa-backward. Ayoko na yan.
Hindi para sa akin yan, na mahirap naman, di ba? Maraming tao na nahihirapan, na-stress pag maraming obligasyon, na-stress pag may bayarin sa Meralco. Aba, ba't ka na-stress? Matuwa ka na may binabayaran ka, ibig sabihin may kuryente ka. And dami-daming tao or dami-daming lugar na walang kuryente. Maraming tao na gustong-gustong magkakuryente. Ikaw yung pinagpala, nagkaroon ng kuryente. Tapos every time na may billing, stress ka. Paano? Anong mindset na yan na mas stress ka sa bagay na nagpapaganda sa galaw ng buhay mo? Subukan mo kayang walang kuryente. Sige nga, anong pakiramdam pag wala kang kuryente? So that means, pag may kuryente, huwag kang magmaktol, huwag kang malungkot, magpasalamat ka kasi may kuryente ka. Naging komportable ang galaw mo sa loob ng bahay. Pag walang kuryente, naku, dilim-dilim, di ba? So, kung may billing ka sa tubig, magpasalamat ka. Ibig sabihin, komportable ka, may tubig ka, samantalang maraming lugar, kagaya sa Bohol namin, wala pa kaming tubig. Ang ginagawa, mag-iigib sa balon. O, di ba? Mas mahirap yun. Kaysa sitwasyon mo, napupunta ka na lang sa kusina, pipihitin mo lang gripo, may tubig, pupunta ka sa CR, magsha-shower ka na lang. So, ang tangi mong gawin, bayaran mo na lang para tuloy-tuloy yung serbisyo ng tubig. Samantalang sa ibang probinsya, nag-iigib ng tubig. Nagkakandakuba ng mga kabataan dun sa kakaigib ng tubig. Napupuyat sa pag-aabang na magkaroon ng tubig, lalo na pag magkaroon ng El Nino. Imagine kung gaano kayo kaswerte. Diba? So, ang dami-dami nating babaguhin talaga ang attitude. Ang mindset. Kasi yung attitude po, nandyan yung mindset. Nandyan yung paniniwala mo. Andyan yung tinatawag natin na program. Paano ka pinoprogram? Iba-iba kinalakihan natin. Iba-ibang magulang mo, iba-ibang religion natin, iba-iba yung kasama natin, iba-iba yung environment natin, iba't ibang ugali. Pero pagdating sa success, dapat may fundamental or guide ka or isa lang dapat ang ugali natin kung gusto mong umangat. Okay? Ganun lang. Oh, malapit nang naubos choco ko. So, yun. Sana may natutunan kayo at ako po ay papanhik na sa taas. At ako'y tapos na pong mag-choco. So, sana may napulot lang kayo sa akin. So, huwag nyo kalimutan, baguhin nyo po yung mindset ninyo para maging maayos din po yung buhay ninyo. Kasi pag maayos po yung mindset nyo, maayos yung pag-iisip ninyo, maging maayos din ang buhay ninyo. Marami kasing tao na stress. Stress sa politika, stress nakikialam sa kapitbahay, gusto nga ayusin ang buong Pilipinas. Bago ka maghangad ng kaayusan ng buong Pilipinas, pumasok ka sa kwarto mo, ayusin mo yung room mo. Pagkatapos mong ayusin ang room mo, bumaba ka, ayusin mo buong bahay mo. Linisin mo. Pagkatapos mo linisin ang buong bahay, makakatulong ka ng linisin ang buong barangay. Pag nakakatulong ka ng linisin ang buong barangay, makakatulong ka na rin sa buong bayan. At kung katulong ka na, mabago ang bayan, nakakatulong ka na sa Pilipinas. Dami-dami nating reklamo sa gobyerno. Pero sarili mo, hindi mo naayos. Tamad ka, palaasa ka, bisyoso ka pa, wala ka pang kita, puro ka bisyo. Tapos, pag naghirap ka, kasalanan ng gobyerno, kasalanan ng presidente. Tama ba yun? Okay? Hindi ganun. So, ayusin mo muna ang sarili mo bago yung kapitbahay. Ayusin mo ang sarili mo bago ka mamumuna sa gobyerno. Kasi baka ang problema, ikaw. Ikaw talaga ang mag-ayos sarili mo. Hindi kapitbahay mo, hindi kaibigan mo, hindi gobyerno. Focus to yourself. Yan, nakakatulong ka na. Kasi, pag natulungan mo sarili mong umangat, hindi ka na problema sa bayan. Hindi ka na problema sa gobyerno. Kasi ang mahirap, yun ang problema sa gobyerno. Ang mayaman nakakatulong po sa ekonomiya, nakakatulong sa gobyerno. So, yun. So, yun muna. Bye-bye muna. Thank you sa mga viewers. Bye-bye.